Genesis chapter 12 verse 1, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang personal address. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the final revelation of God. Ang ating Panginoong Jesucristo daw po yung huli at yung ganap na pahayag ng ating Panginoong Diyos sa ating mga tao. Nung panahon po nila Abraham, nila Moises, ay wala pang ganap na revelation ng ating Panginoong Diyos. Kaya kinakausap niya po yung mga tao ng directly. Kagaya po nila Abraham, nila mga prophets, nila Moises, etc. etc. at iba pa. Pero nung dumating po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo, siya po mismo yung naging Diyos na nagkatawang tao. Nakasulat po ito sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. Lahat po ng gusto at dapat nating malaman tungkol sa Diyos ay pinakita na ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, sa kanyang mga turo, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya hindi na po natin kailangan magsalita ng kaya hindi na kailangan magsalita ng ating Panginoong Diyos sa parang katulad po kala Abraham na parang kailangan pa nilang marinig yung boses ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo po mismo yung kumpletong mensahe ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kumbaga, kung dati paisa-isa po yung messages ng ating Panginoong Diyos, ngayon po buo na yung kanyang message, at iyon po ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we already have the Bible as the Word of God. Kaya hindi na natin kailangan marinig pa mismo ang tinig ng ating Panginoong Diyos, kasi meron na tayong Biblia na buo at kumpleto bilang salita ng ating Panginoong Diyos. Noon po kasi wala pa yung Bible, kaya yung ating Panginoon Diyos ay kailangan magsalita ng directly para ibigay yung kanyang mga tagubilin o yung kanyang mga messages o mensahe. Ngayon po kasi lahat ng kanyang mga kautusan, yung kanyang mga prinsipyo, yung kanyang mga pangako, at saka yung mga layunin ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga tao ay sinulat na doon sa Biblia o sa banal na kasulatan. Yung Bible po yung nagsisilbing boses o yung voice ng ating Panginoong Diyos sa ating ngayon. Kaya yun, hindi na natin kailangan marinig pa ng personally yung boses ng ating Panginoong Diyos, kasi lahat ng kanyang mga gustong sabihin ay naroon na sa Biblia. Inaantay niya na lang tayo na basahin iyon. Kaya kung gusto po nating marinig ang salita o ang ating Panginoong Diyos, basahin natin yung Biblia, dahil dito niya po ibibunyag yung kanyang kalooban. Hindi man natin siya maririnig ng literal, yung kanyang tinig po, yung kanyang boses ay naroon sa bawat pages, sa bawat words na nakalagay sa Bible. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God speaks to us through the Word and the Spirit. Nakikipag-usap daw po ang ating Panginoong Diyos sa atin, o nakikipag-usap pa rin ang ating Panginoong Diyos sa atin, pero sa pamagitan ng kanyang banal na salita o sa Bible at sa Holy Spirit. Habang binabasa po natin yung Biblia, yung Holy Spirit po yung nagbibigay liwanag sa atin, nagka-clarify sa atin para mas maunawaan natin yung ibig sabihin ng kanyang mensahe. Maaari po tayo makaramdam ng mga conviction, ng mga guidance, ng peace, or even warning. At lahat po ng yon ay paraan ng ating Panginoong Diyos ng pakikipag-usap. Hindi na kailangan ng audible voice o ng mga physical voice, dahil ang ating Panginoong Diyos ay nananahan na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Sa tuwing nakipipray po tayo o nakikinig sa mga preach, may mga pagkakataon pong napakalino ng messages sa atin. Yun po yung tinig ng ating Panginoong Diyos sa panahon ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.